Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Ikaw, mga 2 or 3, talo yan. Importante sa politika yung tao talaga. Ano mo sa tao. The president is not really, yung sabihin mo, abusado. It would not be a fair comment na ano. Hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. But I seldom mention the names of names of the other side of the fence, but dito wala kasi akong wala man tayong, there's no reason for us to be scared or oppression kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. So, in this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tayo, yung na huwag kayong pumasok sa takutan pati yung sa violence. It's not good. Let us keep democracy as was handed down to our parents. Yung i-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Although in the course of time, it was not really perfect. Pero we'll be able to maintain this kind of environment politically. So we try to maintain that kind of whether we are the ones in power or opposition tayo. Sana si Presidente Marcos would say to it that wala lang and yung vote buying wala ya talaga kasi yung vote buying is really out of the, hindi natin pwedeng pakialaman yan You cannot control it in a way, so what would be the point in making so much noise? It would just magsamang loob ka lang. But pero yung mga violence, terrorism, ayan ang hindi pwede. And I'm sure that the President, Mr. Marcos, would not allow that. Politiko siya at dumaan siya ng mga ganun So, let us go back to our respective territories and start to organize. Mahirap mag-organize pag walang pera. So, ang PDP is shoestring budget talaga to. But whatever na makuha namin na malaki, kung may magbigay man, ngayon ng mga negosyante, we will share with you whatever ibibigay namin sa taas. Yung mananalo na, kagaya ni Bongo pati ni Bato, hands down man ito sila. So, wala na itong tsaka sila ang dapat magbigay sa atin, si Bongo ang magbigay. Alam ba ninyo na pinakamalaking printing press sa Mindanao, Kibong? Ang PDP naman, hindi masyadong malakas. But over the years, from yung medyo struggling, we are now
kung by analogy, yung aeroplano medyo nagka-take off na, pero hindi pa talaga nagle-level yung, but nag-struggle ang PDP. But over time, nandiyan kayo, si Bebot, kaya kailangan mag-ano tayo ng mga senador talaga. We need the senators. Anyway, mag-ikot man kami, I hope that I will have the money and the energy to go around the country. Mga key cities lang siguro. Hindi ko kaya matanda na ako. Para naman maano yung partido natin. Mabisitahan lang ng lugar. So, yan lang ang ko. Pero wala tayo. Unless yung mga kilala ninyong mga negosyante. Pero wala tayong big contributors. I don't know this time. Kasi baka rumarami na kasi ang PDP, senador pati congressman, and business may want to look at us differently this time, na parang we are a critical factor sa ating political life sa Pilipinas. Kung makaraise tayo talaga ng kunti, kasi mahirap magkampanya na walang pera. Yung sa taas, pero pirma lang man, it's how they can convince the higher-ups that itong tao na ito is a threat. This is not a political asset. We might as well, parang ganon. Isa pinaka-ano ko, nakita ko na talaga, yung hinahabol ka talaga. But, may eleksyon naman eh. You will have a fair shake dito sa buhay na ito.